Alexa, POV. Aalis muna ako. Undertime muna sa work. Gusto ko magpalamig na muna. Gusto ko makapag-isip na muna. Sobrang naguguluhan na kasi ako sa sitwasyon ko ngayon eh. Seryosong sagot ko kay Emerald. Tuluyan na din siyang pumasok dito sa loob ng elevator. Gusto niya yata akong samahan kahit saan ako magpunta. Well, tamang-tama. Gusto ko din na mag-undertime. Ayos lang naman siguro. Bihira ko lang naman tong gawin kaya ayos lang naman siguro. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko siya pinansin, bagkus tuluyan ko ng pinindot ang ground floor. Emerald, sino ka ba talaga? Maya-may seryosong tanong ko sa kanya. Hindi na ako nakatiis pa. Gusto ko nang malaman kung ano man ang gumugulo sa isipan ko. Sa tuwing nasa alanganin akong sitwasyon, nasa tabi ko siya palagi. Hindi niya ako iniiwan at para siyang bantay ko na palaging nakaantabay sa akin. Ano bang klaseng tanong yan? Of course, kaibigan mo ko. Nakalimutan mo na ba? Sabay tayong bumiyahe noon papuntang probinsya. Pareho din tayo naglayas noon at nagkakilala lang tayo sa barko at naging friends tayong dalawa. Seryosong sagot niya sa akin. Yun ba talagang dahilan? Hindi ka ba related kay Luther? Seryosong tanong ko. Napansin ko natigilan siya. Kumibot-kibot ang kanyang bibig at kaagad na nag-iwas ang tingin sa akin. Hindi kita maintindihan. Ano ka ba? Ano bang klaseng tanong yan? Tanong niya sa akin. Yung kondo na tinitirhan ko. Sa'yo ba talaga yun, Emerald? Sabihin mo sa akin, talaga bang kaibigan kita? Seryoso kong muling bigkas. Kailangan ko nakatotohanan. Ano bang mga ginagawa nitong si Luther sa loob ng nakalipas na mga taon? Talaga bang tahimik siyang nakabantay sa akin? Kaya feeling kong dali-dali lang ng lahat sa akin? Napaka-smooth ng pamumuhay ko noon. Mula sa bahay hanggang sa mga tapat na kaibigan ay kasama ko palagi. Lalong-lalo na itong si Emerald at Crystal. Sabihin mo na sa akin ng totoo, hindi mo na kailangan pang ilihim ang lahat. Alam ko na. Hindi naman ako pinanganak kahapon para hindi ko maintindihan ang mga nangyayari ngayon. Muli kong bigkas. Alexa, palagi mong tatandaan. May bayad man or wala, ang pagpoprotekta ko sa'yo, naging totoo at tapat akong kaibigan sa'yo. Oo, inaamin ko, bayad ako ni Sir Luther. Isa ako sa miyembro ng security niya at hindi ko incidents ang pagkikita natin sa barko. Sinundan ka namin ni Crystal ayon sa utos ni Sir Luther at ang bahay na tinitirahan natin noon. Si Sir Luther din ang may plano noon, pati sa school na pinapasukan mo. Si Sir Luther din ang nasa likod ng lahat para makapasok ka ng walang kahirap-hirap. Seryosong sagot niya na labis kong ikinagulat. Kagaya ni Miss Misty, noon pa man kilala na kita. Palagi na kitang nakikita. Hindi mo lang ako napapansin dahil marami kaming mga bodyguards ni Boss Luther. Muli niyang wika. Hindi ko na naman napigilan ang sunod-sunod na pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Imagine, napaniwala kong sarili ko noon na akala ko nakawala na ako kay Luther pero hindi pa pala. Patuloy pala siyang nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Kung ganun, totoo ang sinabi ni Miss Misty na si Luther ay nasa paligid lang palagi. Nakatanaw at naghihintay ng tamang pagkakataon para malapitan ako. Alexa, mahal na mahal ka ng amo ko. Kahit naman binabayaran niyang serbisyo ko, naging totoo akong kaibigan sa'yo. Saksi ako sa lahat ng mga paghihirap mo noon. Babae din ako. Nagalit din ako kay Boss Luther sa mga ginawa niya sa'yo. Pero alam mo ba, noong nakita ko siya kung paano siya umiyak at nagsisi, doon ko din na-realize na pwede palang magbagong isang tao dahil sa pag-ibig. Muli niyang sagot sa akin. Kung talagang naging tunay kitang kaibigan, bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin, Emerald? Bakit? Umiiyak kong tanong sa kanya. Kung sinabi ko ba kaagad sa'yo, hindi mo ba ako iiwasan? Hindi ka ba lalayo sa amin ni Crystal? Hindi ka ba tatakas? Seryosong tanong niya. I am sorry kung nagawa naming maglihim sa'yo. I am sorry, Alexa. Sana maging maayos ng lahat. Sana buksan mong puso mo at matuto ka magpatawad. Muli niyang wika. Tuloy na din namang bumukas ang elevator kaya naman kaga na din akong humakbang palabas. Nang maramdaman kong pagsunod sa akin ni Emerald, huminto ako sa paghakbang at seryoso siyang hinarap. Tapos ng trabaho mo. Huwag mo na ako sundan. Gusto ko mapag-isa. Seryosong wika ko. Natigilan naman ito habang baka sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala.
Hindi kita pwedeng pabayaan. Alam kong hindi ka okay at kailangan mo na isang kagaya ko na handa kang damayan. Seryosong sagot niya. No, hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng isang pekeng kaibigan na kagaya mo, Emerald. Ikaw na din ang nagsabi sa akin kanina na bayad ka at kasama sa trabaho mo na bantayan ako. Kailangan ko ng tunay na kaibigan at hindi ikaw yon. Umiiyak kong wika at mabilis na ako naglakad paalis. Diretso na akong lumabas sa building ng LMB Corporation. Wala pa ring patid ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Sobrang nagulat kasi talaga ako sa mga natuklasan ko ngayon. Mahirap isipin na kahit na anong gawin ko, hindi pa rin pala ako makakawala sa galamay ni Luther. Pagkalabas ko ng building ng LMB Corporation, diretso ako naglakad patungo sa kalsada. Mag-aabang ako ng taxi at bahala na kung saan man ako mapadpad. Gusto ko mapag-isa na muna at makapagmuni-muni. Sa mga natuklasan ko ngayon, yun ang mas maigi kong gawin kaysa naman bigla na lang ako mag-breakdown. Yun nga lang, habang nag-aabang ako ng taxi, hindi ko maiwasan na matakot na may biglang humintong sasakyan sa harapan ko. Gulat ako na patitig doon at gano'n na lang ang pagdoble ng takot ko. Nang maramdaman kong dahan-dahang bumukas ang mga salaming bintana, nang nasabing sasakyan at nakita kong seryosong muka ni Mrs. Charlotte Blanco. Ang mommy ni Luther. Pwede ka bang makausap? Seryosong tanong niya. Kaagad kong pinahid ang luha sa aking mga mata sabay iling. Hindi na po kailangan. Lalayuan ko na po siya. Hindi po ako magiging banta sa kung ano man ang plano niyo para sa anak niyo. Seryosong sagot ko sa kanya. Napansin ko lalong sa meryosong mukha nito. Tuluyan na din itong binuksan ng pintuan ng sasakyan at bumaba siya. Silly girl. Hindi yan ang pakay ko kaya gusto kitang makausap ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari ang kinatatakutan mo. Everything changed kaya wala kang dapat na ipag-alala. Seryosong wika niya. Hindi na ako nakapalag pa nang bigla niya akong hawakan sa aking kamay at hinila patungo sa kanyang sasakyan. Wala na ako nagawa pa kung hindi ang sumakay na. Mas maigi na din sigurong ganito. Wala din naman akong mapapala kung tatakbo ako ng tatakbo eh. Walang mangyayari sa akin kung patuloy ako magpapadala sa takot. Pagkasakay ko sa kotse, mabilis na pinarangkada ng driver nitong sasakyan paalis. Nandun pa rin ang takot, kaba at pag-aalala pero nang mapansin ko na sa isang familiar na mansyon, ang aming destinasyon, doon ako nakaramdam ng konting peace of mind. Bakit po dito? Nagtataka kong tanong. Tuluyan ang pumasok sa isang mataas na gate ang sasakyan at kaagad na bumungad sa paningin ko. Ang matayog at magandang mansyon ng mga Blanco. Saan ba dapat? Matagal ka nang gustong makita ng lolo at lola ni Luther pero hindi ko maintindihan ng lalaking yon kung bakit napakahirap sa kanya na iuwi ka dito sa mansyon. Seryosong sagot niya sa akin. Lalo naman ako nagulat. Hindi ko alam kung ano mga nangyayari sa buong paligid. Ang isang tao na labis akong kinamumuhian noon ay naging mabait na sa akin ngayon. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago yatang ihip ng hangin. Bakit niyo po ito ginagawa? Ayaw niyo po sa akin pero bakit dito po? Nagtataka kong sagot sa kanya. Noon yon, noon ayaw ko sa'yo. Si Lindsay talagang gusto ko para kay Luther pero noong minsan kaming nagtalo. At itinulak niya ako sa hagdan, nagbagong lahat-lahat. Muntik nang naging mitya ng buhay ko ang pakikialam sa gusto ng anak ko. Alexa, alam kong mga nangyari sa'yo pagkatapos kong nahulog ng hagdan. Pasensya ka na kung huli ko nang nalaman yun. Nagdusa ka at hanggang ngayon, inuusig pa rin ako ng aking konsensya. Seryosong wika niya. Mangha naman ako napatitig sa kanya. Hindi ko to inaasahan. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na maririnig kong mga katagang ito mula sa bibig ni Mrs. Charlotte Blanco. Mas dumagdag pa sa bigat ng kalooban ng naramdaman ko noong nalaman ko na ang mismong dugo na nagligtas sa akin ay galing sa'yo. I am sorry, Alexa. Wala akong nagawa noon para iligtas ka sa mga kamay ni Luther. Hindi ko kaagad na i-correct ang isang pagkakamali. Muli niyang bigkas. Sa hindi malamang dahilan, hindi ko na naman napigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Talaga bang totoo itong narinig ko ngayon? Humihingi ng tawad sa akin si Mrs. Blanco? Sabi ko noon, ayaw ko nang makialam pa sa love life ng anak ko. But I can't help it. Hindi ko kaya magsawalang kibo lalo na't sa tuwing nakikita kong anak ko kung gaano siya kalungkot. Iha, mula bata pa,
Hindi man lang nakaramdam ng tunay na tuwa ang anak ko. Bunga siya ng isang magulo at broken family kaya siya ganyan. Muli niyang sambit. Ikaw na lang ang pag-asa ko, Alexa. Alam kong ikaw lang ang kaisa-isang babae na pwedeng magpasaya sa anak ko. Please, nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mong mahalin at alagaan ka ni Luther. Promise, hindi na ako makikialam pa. Hindi na din ako manghihimasok pa sa kung ano mang meron sa inyong dalawa ngayon. Basta mangako ka lang sa akin, huwag kang umalis sa tabi ng anak ko. Huwag na huwag mo siyang iiwan, iha. Seryosong muling wika niya. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko din alam kung anong sasabihin ko. Sobrang nagulat kasi talaga ako sa mga katagang narinig ko mula sa bibig mismo ni Mrs. Blanco. Magstay ka na muna dito. Teka lang, kanina pa tayo nag-uusap. Dito ka muna. Pahandaan kita ng makakain. Tsaka kung nagutom ka na, iha. Nakangiting wika ni Mrs. Charlotte. Marami na din siyang mga magagandang salitang nabitawan at hindi ko na din namalayan pantakbo ng oras. Dinala niya na ako dito sa magarbong living room. Wala akong ibang nakikita sa buong paligid kundi ang nagsusumigaw na karangyaan. Parang magic na maayos din ang pakikitungo sa akin ni Mrs. Blanco na siyang nakakapagtaka. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kung dati makita pa lang ang anino ko nito, hanggang langit ng galit sa akin pero kabaliktaran naman ngayon. Maayos niya akong inistima na akala mo isa akong mahalagang bisita ng pamilya nila. Parang gusto ko nang maniwala na pwedeng magbagong isang tao, kagaya na lang ngayon kay Mrs. Blanco. Parang ang bait-bait niya. Huwag na po, sa bahay na lang po ako kakain. Aalis na din po kasi ako eh. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Alexa, maaga pa. At saka mag-isa lang ako dito sa mansyon. Wala kasi ditong lolo at lola ni Luther. Umuwi ng probinsya dahil na-miss na daw nilang buhay sa farm. Dito ka na muna para naman may kasama ako. Nakangiti nitong wika sa akin. Hinawakan pa ako nito sa kamay sabay pisil. Huwag kang mag-alala, magbabago ng lahat. Hindi ko nahayaan pa na mangyari ulit sa yung mga nangyari na noon, Alexa. Nakangiti niyang muling wika sa akin. Tipid naman akong ngumiti. Mukhang nasobrahan yata sa pagiging mabait si Mrs. Blanco ah. Hindi ako sanay na ganitong ugali niya. Ganun pa man, wala akong magagawa kung hindi ang pagbigyan siya. Mamaya na lang siguro ko aalis pagkatapos kumain. Maaaring bored lang yata si Mrs. Blanco sa buhay niya, kaya gusto niyang magstay ako dito. Sa bagay, wala naman sigurong masama kung magstay ako ng kahit 1 or 2 oras pa. Pagkatapos nito, hindi na ulit ako babalik pa sa mansyon na to. Hindi na ulit ako aapak sa lugar na to. Dito ka na muna ha, saglit lang ako iha. Nakangiti pa nitong paalam sa akin at tuluyan na siyang naglakad paalis. Naiwan naman akong pasimpleng nilibot kong tingin sa buong paligid. Grabe, sobrang ganda ng mansyon na ito. Yun nga lang nagbumukhang walang nakatira. Nakakabingi ang katahimikan sa buong paligid. Kahit na gaano pa kagandang nakikita ng mga mata ko, alam kong malungkot tumira sa mga ganitong lugar. Lalo na kung nag-iisa ka lang. Abalang paningin ko sa kakaikot sa buong paligid nang wala sa sariling mabilis ako napatayo. Nang dumakong paningin ko sa lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Gulat na gulat ako napatitig dito at nang mapansin ko nakatitig din siya sa akin. Kaagad ako nag-iwas ang tingin sa kanya, sabay hakbang paalis. Priscilla, saan ka pupunta? Seryosong tanong ng walang iba kundi si Luther. Yes, siya lang naman ang nandirito. Hindi ko akalaing uuwi siya dito sa mansyon, gayong ang alam ko. Bihira lang siyang pumasyal dito. Ayon na din yon sa mami niya kanina na si Mrs. Charlotte Blanco. Alam kong ayaw mo ko makita. Alam kong galit ka sa akin pero pwede bang magstay ka na muna? Kung ayaw mo ko makita at makausap, aalis ako. Hindi ako magpapakita sa'yo. Seryoso niyang bigkas. Ramdam ko din sa boses niyang matinding lungkot na parang isang kurot sa puso ko. Hindi ako sanay na makita siyang ganito. Kaya lang, ano bang pwede kong sabihin sa kanya? Aasta na lang ba ako na parang walang nangyari at muling ibalik ang dating kami? Hindi ba awkward yon sa paningin ng lahat? Paano kung muli ako masaktan? Ano na lang ang mangyayari sa akin? Kaya ko pa kayang bumangon ulit kapag muli akong nabigo? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Hindi mo naman kailangang umalis eh. Pwede kang magstay kahit na saan mo gusto. Bisita lang ako sa lugar na to at wala akong karapatan na pagbawalan ka sa kahit na saan mo gustong tumambay. Seryosong sagot ko rin sa kanya.
Paalis na nga sana siya pero muli siyang natigilan. Muling tumitig sa akin habang baka sa mga mata niya ang lungkot. Ayos lang, Luther. Matagal na nangyari yun at pagod na din ako. Hindi ko alam kung ano ba talagang tama pero pwede naman siguro kung sumugal ulit, hindi ba? Pwede naman siguro kung maniwala ulit sa sinabi mo at ng mami mo na hindi na ulit ako masasaktan pa ng kagaya ng dati. Seryosong wika ko sa kanya. Napansin kong unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi niya at halos inisang hakbang ang pagitan naming dalawa. Pagkalapit niya sa akin, naramdaman ko na lang na nasa bisig niya na ako. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin na para bang ayaw niya na akong pakawalan pa. Of course, hindi ko nahayaan pa na mangyaring nangyari kagaya ng dati, Priscilla. Hindi ko nahayaan pa na muli kang masaktan. Pangako ko yan sa'yo. Seryosong sagot niya sa akin. Naramdaman ko pa ang pagdampi ng labi niya sa tuktok ng ulo ko. Hindi ko naman maiwasang mapapikit kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Aasahan ko yan. Talagang aasahan ko yan, Luther. Seryosong sagot ko sa kanya. Lalo namang humigpit ang pagkakayapos niya sa akin. Oo naman, Priscilla. Kung sakaling mapansin mo na muli akong nalihis ng landas, pwede mo akong sampalin. Pwede mo akong tadyakan or kahit na ano. Pwede mong gawin lahat sa akin yun. Hindi ako lalaban. Basta manatili ka lang sa tabi ko. Huwag ka nang umalis at huwag mo na akong iiwan. Seryosong sagot niya sa akin. Lalo naman ako napahagulhol ng iyak. Siya ngayon, kakapit na muna ako sa lahat ng mga pangako niya. Bahala na. Kung sakaling muli man ako mabigo, siguro yun na din ang palatandaan na kailangan ko ng sumuko. Na muli akong aalis at magpapakalayo-layo sa kanya. Pupunta ako sa lugar na alam kong hindi niya na ulit ako masusundan pa. Sa lugar na hindi niya na din ulit ako makakita kahit nasa malayuan or malapitan man yan. Pero sa ngayon, gusto ko na munang ibigay ang isa pang tsansa dito kay Luther. One last chance. Hindi lang pala para kay Luther, kundi para na rin sa sarili ko. At least, sumubok akong magpatawad. At least, sinubukan ko ulit na sundin ko ano man ang sinisigaw ng puso ko. Kung sakaling mabigo man ulit ako, no more regrets akong maramdaman sa sarili ko. At least, naging matapang ako at muli kong sinubukan. Ang isang bagay na alam kong walang kasiguraduhan kung magtatagumpay ba ulit ako. Masarap pa rin kasi talaga sa pakiramdam habang nasa bisig niya. Ito ang pinaka namimiss ko sa kanya. Ito ang pinaka gusto kong muling maramdaman sa piling niya. Mahal kita, Priscilla. Sa laki ng pagkakamali na nagawa ko sa'yo, hindi mo lang alam kung paano ko din pinagdusahan yun. Gabi-gabi ako dinadalaw na matinding konsensya at pangungulila sa'yo. Nangako ako sa sarili ko na basta bumalik ka lang, hindi ko nahayaan pa na mawalay ka sa akin. Lahat gagawin ko para muli kang magtiwala sa akin. Gusto ko maging aking ka muli. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Priscilla. Madamdamin niyang bigkas. Lalo namang naguunahan sa pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. The feelings is mutual naman eh. Mahal ko rin naman siya. Mula noon hanggang ngayon siya pa rin. Kung katangahan man ang gagawin kong pagbibigay sa kanya ng second chance, tatanggapin ko yun. Buong puso kong tatanggapin yun at kung sakaling muli akong mabigo, wala nang ibang sisisihin kundi ang sarili ko lang din. Alexa, Iha, ready na. Wala sa sariling mabilis ako nagpakala sa pagkakayakap ni Luther nang marinig kong boses ni Mrs. Blanco. Kakapasok lang nito dito sa loob ng living room at kita kong pagkagulat sa mukha nito nang mabungaran nito na magkayakap kaming dalawa ni Luther. Hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng hiya dahil doon. Pasimple ko na ring pinunasan ng luha mula sa aking mga mata. Abat, Luther, huwag mo sabihin na pinalipad mo na naman ang sasakyan mo pauwi dito sa mansyon. Ang bilis mo naman. Gulat na tanong nito sa anak. Nagtatanong ang mga matang tumitig ako kay Luther. Totoo kayang sinabi nitong si Mrs. Blanco? Ma'am, masyado kayong nag-overthink. Hindi totoo yan. Maingat ako sa kalsada at sumusunod na po ako sa batas trapiko. Nakangiti naman itong sagot sa ina. Gayunpaman hindi ako kumbinsido. Kilala ko itong si Luther. Alam ko na kapag ginusto nito wala talagang imposible. Hay nako, ewan ko sa yung bata ka. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi nakukuha ang lahat ng bagay sa pabilisan. Teka lang, mabuti na rin at dumating ka na. Nagpahanda na ako ng pagkain. Sumabay ka ng kumain sa aming dalawa ni Alexa. Seryosong sagot naman ni Mrs. Blanco. Pagkatapos noon, mabilis na itong naglakad paalis. Muli kaming naiwan ni Luther dito sa living room at nakangiti na muli niya akong hinarap.
Pagpasensyahan mo na si mommy. Minsan talaga madaldal siya na akala mo galit. Pero ugali niya na talaga yan. Nakangiti nitong wika. Nakapag-usap na kami at mabait na siya sa akin. Saka siya na din ang dahilan kung bakit nakapag-desisyon ako na makipagbati na sa'yo. Sabi niya sa akin kanina, sa akin na daw siya kakampi simula ngayong araw. Nakangiti kong sagot. Napansin kong matamis na napangiti si Luther sabay haplos niya sa pisngi ko gamit ang isa niyang palad. Thank you, Priscilla. Pangako sa pagkakataon na ito, hindi na ulit ako muli magkakamali. Hindi ko na hayaan pang muli kang masaktan. Madamdamin niyang bigkas. Ayaw ko na salita lang, Luther. Dapat gawin mo din. Mahirap na para sa akin ang magtiwala ulit pero dahil mahal kita, pipiliin ko na lang muna na magstay sa tabi mo. Seryosong sagot ko sa kanya. Lalo namang lumawak ang ngiti sa labi niya. Muli niya ako niyakap ng mahigpit. Actually, hindi na pala yakap to dahil umangat na ako sa ere at para bang sobrang gaan lang na inikot-ikot niya ako ng ilang segundo. Pagkatapos noon, seryoso niya akong tinitigan sa aking mga mata. Promise, hindi ka magsisisi, Priscilla. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. I will be a better person. Hindi na kita bibiguin na kahit na anong pa man ang mangyari. Hindi ko nahayaan na muli kang umiyak. Madamdamin niyang bigkas sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng pagguhit na masayang ngiti sa labi ko. Sa wakas, nakakaramdam na din ako ng kapanatagan sa kalooban. Alam ko magiging maayos ng lahat. Kung ano man ang naririnig kong kataga ngayon mula sa bibig ni Luther, alam kong susundin at gagawin niya yun. Masalimut man ang naging umpisa namin noon, at least gusto niya namang bumawi ngayon. Kakapit ako sa ngalan ng pag-ibig. Susugal ulit ako dahil malaki din naman ang tiwala ko na sa bandang huli. Ako din ang magwawagi.